There are two sets of human sufferings that comes to us. Adunay duha ka klaseng pag-antos sa tao nga moabot kanato or moabot kanato nga tao. Ang una, the first set of suffering is one that we create ourselves. Ang una nga klase sa pag-antos, kanang pag-antos nga kita mismo ang naghimo. For example, okay, a drunkard who has been told time and time again by his family or relatives to stop drinking, for it would result to his getting sick. But the drunkard would not listen to their advice. Eventually, he got sick with cancer of the liver caused by his excessive addiction to liquor. No, ang example ni ana kanang pag-antos nga kita naghimo parehas anang usa ka palahubog nga gikapila na giignan sa iyang pamilya no nga magundang na gid og inom tungod kay masakit siya niini pero di man siya maminaw sa ilahang tambag og niabot ang panahon nga nasakit siya og cancer diya sa iyang atay tungod sa iyahang grabe nga addiction sa ilimnon, no? So makita nimo nga ang iyang pag-antos dili siya pwede moingon nga tugot na sa Ginoo, no? Kung dili siya naghimo sa iyang kaugalingong pag-antos. Ang ikaduha nga klase sa pag-antos, the second type of suffering that comes to us are those sufferings that we don't bring to ourselves. Mao ni ang mga pag-antos nga dili kita mismo ang nagpahamtang sa atong kaugalingon. Okay? Ang example ni ini is kaning masakit no, sickness that comes with getting old or any kind of suffering that we do not create for ourselves. Parehas anang masakit ka tungod sa katigulangon o tungod sa pangidaron nimo. Kana nga pag-antos, no, dili man nimo tinuyuan. Okay? Dili mo dat nimo nga kwan wala man nimo gituyo nga mahimong tigulang ka tungod kay natural ra gyud sa tawo nga matigulang and it will come. Okay, ug uban pa nga pag-antos nga dili kita ang naghimo. Sa atong ebanghelyo karon in our gospel this morning, Jesus speaks about the destruction of Jerusalem and its people. Hisgot si Kristo bahin sa pagkabungkag sa Jerusalem, no? Ug sa mga katawhan sa Jerusalem. And they could have easily avoided this kind of sufferings if they listened to the messengers of God, which are the prophets. Ug dali ra unta kayo ni nila malikayan nga mga pag-antos kining nga ilang nasinati, no? Kung namati lang sila sa mga mensahero sa Dios nga mao ang mga propeta nga kanunay nga nag-warning sa ila, naghatag kanila og pasidaan nga biyain na ang inyong pagpakasala, no? Pagpuyo kamo sa may nalsunod nga kinabuhi. But they did not. Pero wa man sila mubiya. They continued to sin, no? Nagpadayon sila sa pagpakasala, no? Ilang gipamatay ang mga alagad sa Dios nga mao ang mga mensahero, ang mga propeta. Okay? Apil na. Gipatay mismo ni Jerusalem, mismo ang anak sa Ginoong Diyos nga mao si Hesukristo. Okay? It was the people of Jerusalem biya. Maoy nag patay kang Ginoong Hesukristo. Di ba? It was the people of Jerusalem that shouted, "Crucify him." No? Sa dihang atong tapuson kining tuig sa simbahan ug mosulod ta sa bag-ong tuig pinaagi sa atong pagsaulog sa panahon sa Adbyento, no? We are called by God to listen to His voice. Gitawag kita sa Ginoo sa pagpamati kaniya. Who calls upon us to humbly repent from our sinfulness. Nga kanunay nga nagtawag kanato, no, nga maghinulsol ta gikan sa atong
pagka makasasala. And the best response that we could ever do is to humbly submit ourselves to the sacrament of healing, which is the sacrament of confession. No? That's why last night, during our midweek service, I said, and I encourage everyone nga, nining panahon sa Adbyento, no? Most especially sa mga tao nga, wa pagid in tao nakasulay pangumpisal, no? Whether you like it or not, kung wala ka makaagi kumpisal, no? Wala gid ka na hinloi sa imong mga sala. Wala sukad. No? Maglisod man gani kag pangayog suri, maimingon yung ka nga gipasaylo na kas Ginoo. Unsaon pagpasaylo nimo kung wa ka mangayog suri? Di ba? Mauna nga ang pamaagi nga ang usa ka Kristohanon, no? Ang usa ka Katolikong Kristohanon makapangayo og pasaylo sa Ginoo. Mao ka ang pamaagi lamang ana, mao ang pagduol sa sakramentos kumpisal. That is why, my dear brothers and sisters, let us come to the sacrament of confession. Okay? We are called to listen to God. Gitawag ta sa pagpaminaw sa Ginoo. And again, our best response is to come to God humbly in the sacrament of confession. Okay? Mga igsoon, Advent is the time wherein we prepare ourselves for the second coming of Jesus. If you can remember, no, sa dihang wala pa moabot si Ginoong Kristo, si Juan Bautista, okay? Saint John the Baptist prepared the way for God. Giyon sa man niya pag-andam sa dalan sa kang Ginoong Kristo. Pinaagi sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa paghinulsol. John preached the message of repentance. That was his way of preparing the way that Jesus will walk. Okay? Because the way to Jesus, okay, is repentance. Tungod kay ang dalan paingon kang Ginoong Kristo is mao ang dalan sa paghinulsol. That's why Saint John preached repentance. Okay? John did not preach any message. Okay? Wala siya magsangyaw og laing mensahe si Juan Bautista. Kundi ang kanunay niyang sangyaw sa matag adlaw hangtod nga miabot sa Ginoong Kristo was paghinulsol kamo. Okay? Nganuman, aron nga pag-abot ni Ginoong Kristo, andam na ang mga katawhan. Hinlo na sila. Amen? That is why kita pod, no? As we will start Advent, that's why we encourage you, people of God. Please do not hesitate to come in the sacrament of confession. Do not be contented. Okay? Ayaw mo kakontento nga naalang mo permi sa gitawag nato nga state of sin. Naalang mo sa kinabuhing pagpakasala. And mga igsoon, you will never know kung pasayloon bagid ka sa Ginoo o dili, kung dili ka mo duol. That is why duol o tilawi ang kamaayo sa Ginoo. That's why in the book of Psalms 34 verse 8, nag-ingon ang salmista, taste and see that the Lord is good. Tilawi. No? Murag pagkaon ba? May tan-aw nimo, lami kaayo, pero di ka kaingon nga lami gid kay na unless nga imo gid nang tilawan. Gilamian lang katungod sa iyang itsura, no? Kay nindot kita tan-awon, humot kaayo, no? Moingon din ta nga
Humot pa lang daan, makabusog na. Di ba? Pero, unless nga mukuha kag kutsara, og unyang imo ng kutsarahon, og tilawan, isulod nimo sa imong baba, then aya pa ka makaingon nga, lami gyud di ay. Mga igsoon, the same with the sacrament, particularly the sacrament of confession, you will never know that God will forgive you unless you come to Him and what? Confess your sins. Og diha makita nimo that God is indeed good. Amen? Makita nimo diha nga maayo gid ay ang Ginoo. Tinumduman nato kitang tanan makasasala. No? Og nagkinahanglan gid ta sa kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Kinsa gud nato dinhi ang wala magkinahanglan sa kaluoy o grasya ni Ginoong Hesukristo. Okay? Kung muingon ka nga, I don't need God's mercy, okay, imuha na. But still, you need God's mercy. Og dili lang ang grasya o kaluoy sa Ginoo atong gikinahanglan, but even ang iyang kapasayloan o ang iyang kaayuhan. His forgiveness and healing. Okay? That's why our gospel karon Domingo is also taken from Luke chapter 21. Okay? And unsa may punto sa Luke chapter 21? What's the main point of Luke chapter 21? We have to be watchful. We have to be prayerful. Ingon si Ginoong Hesukristo, pagbantay kamo ug pagampo kamo. Okay? Advent, mao ni ang panahon sa pagtukaw, mga igsoon. Dili ni mao ang panahon sa pagtulog-tulog. No? Panahon ang Adbyento, panahon kini sa pagpangandam. No? That's why ang Advent o ang Lent, ang Adbyento o ang Kwaresma, no? Parihas sila gitawag nga penitential season, no? Panahon sa pagpenitensya. Ngayon ano man, we have to prepare. Okay? During Lent, we prepare ourselves. Okay? Atong giandam atong kaugalingon sa dihang atong hinungduman ang mga kasakit nga giagian ni Ginoong Hesukristo. But this time, Advent, no? Malipayon kini nga pag-andam tungod kinangandam kita kay sa iyang ikaduhang pagbalik. Okay? Og mga igsoon, would you allow? Musugot ba ka nga mubalik na si Ginoong Hesukristo, but not even kaisa, wagi ka kaduol sa Ginoo diya sa sakramento sa kumpisal? Bisag kaisa na lang? But even mga igsoon, dili manggaling ego ang kaisa lang moduol. Ngano man, because all of us sin every day. Kada adlaw tang makasala. No? That is why the more we come frequently sa dihang kanunay tang magmuduol sa sakramentos kumpisal, atong gipakita sa Ginoo ang atong mapaobsanon nga kasing-kasing nga dili gyud ta gusto magpuyo sa kinabuhing pagpakasala. Atong gipakita sa Dios nga atong gidumtan ang sala. No? Mauna mga kaigsuonan. Listen to God's voice. And what is God telling us right now? Sa may gisulti sa Ginoo nato karon, God is telling us right now to come to the sacrament. Kay aron mga igsuon sa kanunay nga gina-emphasize sa atong obispo, we come to the sacrament of confession first. Aron nga mahimo tang angayan nga modawat sa lawas og dugo ni Ginoong Hesukristo. No? Kay kung dili ta maghinulsol sa atong mga sala, una, unya nagdawat-dawat ta sa
balaan nga lawas ug dugo ni Kristo atong gipasipalaan kining mismong sakramento sa iyang lawas ug dugo. Ug kay nidawat man ta niini nga dili takos, because we partake the most precious body and blood of Jesus unworthily. And you might say, wala man, okay raman ko, Father. No? Wa may nahitabo sa ako, wa man ko nagkirig-kirig, wa man ko naingon nga murag na ospital ko. Wala ba naingon nga magkirig-kirig ka or ma-ospital ka? Pero tanawa ang imong kalag, di ba masakiton kaayo, luya kaayo, no? Kabantay ka, bisan unsaon, bisan pa og kada Domingo ka magsimba, no? Kana mo partake bitaw ka, mudawat ka sa sakramento sa lawas o dugo ni Kristo, pero wa kay hinlo-hinlo sa imong kaugalingon, no? Okay? Mudawat ka ana, bisan pag kada Domingo ka magsimba, pero matingala ka nga murag wa may kausaban akong kinabuhi. Mayon ka ba? Makaingon ka nga, murag magoy kausaban akong kinabuhi. Murag niungot ba? Ngano man, tungod kay dapat hinloan sa kauna, manghinlo sa kauna, no? Parehas sa tao ba, before ka mukaon, panghugas sa imong kamot. Ngano man, kay unsay may tabo dahil sa tao nga hugaw kaayo, unya ni diretso ragkaon, unsay mahitabo niya? Masakit. Ngano man, kay iyang giapil og kaon ang kagaw. Nasabta na to? Mao na ang implikasyon. No? Ang atong kalag mahimong masakiton. Kay ngano man, kay nikaon man ta nga way hugas-hugas sa atong mga sala. Ug unsaon man nato aron nga mahugasan ta, just come humbly to the sacrament. Amen? That's the only way. We might say, gihugasan ako sa dugo ni Kristo. Yes, gihugasan ka sa dugo ni Kristo. Pero kana nga paghugas, gihimo ng available sa Ginoo nga atong literal nga madawat. Kumpisal. That's why, mga kaigsuonan, the best way to prepare for Advent is to always remember the message of repentance. Dili gyud nato na kalimtan. No? Sometimes, no, kanang magsangyaw bitaw ta, magsangyaw ta sa uban about sa Ginoo. Usahay maingon ta nga, dili ko mag-share, Father, kay wa man ko kabalo unsa akong i-share. Mga igsuon, balik ta sa pinakaunang mensahe nga gisangyaw, ang mensahe sa paghinulsol. Igna imong higala, igna imong paryente, igna imong pamilya, maghinulsol na ta. Kay mobalik na ang Ginoo. Unya mga kaigsuunan, dili na ta angay ma-concern kung kanus og asa dapit mo balik ang Ginoo. Asa dapit mo agi ang Ginoo. No, ang importante nga nagsulti siya nga mubalik siya. No, sa Revelation chapter 19, no, verses 11 to 16, giklaro kaayo nga si Kristo mubalik uban ang himaya. Mubalik daw siya, nagsakay sa puti nga kabayo, nga naay korona sa iyang ulo, no? Og sa iyang paa, naay nakasulat, Hari sa tanang hari, o Ginoo sa tanang Ginoo. Siya ang naguna, o ang nagsunod kaniya, no? Ang tanan nga mga anghel, pagkanindot. Maura na importante mga igsuon. Dili na magmatter sa atong Kristohanon kung kanus amo balik ang Ginoo kay siya ra may nasayod ana. Walay makabalo ana. No? Apan ang pinaka-importante nga tumanon sa Ginoo ang iyang gisulti nga siya mobalik sa makausa sa pag-usab, no, mobalik siya pag-usab. Og this time sa iyang pagbalik, dili na siya mobalik nga
isip usa ka sulugoon, kundili usa na ka madaugon nga hari nga nagsakay sa puting kabayo ug nagsulob sa iyang korona uban sa tanan nga mga anghel sa kalangitan. Apan sa dili pa na mahitabo, mao nang atong himuon nato sa matag adlaw, maghinulsol kita sa matag adlaw og likayan ang sala. Amen. Please stand.